Patuloy kami na nagpapakumbaba sa iyong harapan, Panginoon. Pagkat inaamin namin na marami kami mga pagkakasala, pagkukulang sa kakamay ng mga Father God. Sa mga bawat nagawa namin sa dami na aming panakagawa ko sa mga I ask your forgiveness and cast your holy presence like the Lord. Kumbaga namin na ngayon pumilit sa buhay namin sa lugar na ito, Father God. Hallelujah talagang Lord sa gawain mo ito, Panginoon. Mamuna ka, i-guide mo kami, Father God. Hallelujah talagang Lord, we experience your presence, Panginoon. Hallelujah, that we declare, we pray in the name of Jesus. Hallelujah, Lord. Your heavenly presence in this place. Hallelujah talagang saliwan mo yung mga buhay namin ng yung banal na dugo. Magawain mo ito at saliwan mo ito, Father God, ng yung protection mula looban ng yung labas, Panginoon, ng yung gawain. And Father God, we pray na kung paano kami iningatan na makarating sa lugar na ito ng ligtas, maging mga bawat kapatid namin na pagpupo lamang sa lugar na ito. We pray your protection in their lives, Panginoon. And we pray, we declare victory ang pagpupuloy na Father God sa gawain mo ito. And your other side, Father God, talaga sa lahat ng tao, ito, mga bawat buhay, Father God. Papasalamat po ako sa ating buhay na Diyos na nakarating ako sa gawain niya ngayon. Kasi talagang kaaway talagang anuin ka na magpahinga ka na lang kasi sobrang pagod talaga araw-araw. Pero salamat sa ating Panginoon na hindi niya hinayaan na magpahinga lang ako sa bahay kasi hindi naman ako mapapakali. Kaya lang po na gusto ng Panginoon, sama-sama tayo manalangin. So, salamat sa ating buhay na Diyos na talagang araw-araw na protection. Trabaho namin ngayon talagang bugbugan. Tapos pagdating din sa bahay, bugbog pa rin ako ng trabaho. Pero salamat sa ating Panginoon kasi yung kalakasan, lagi na, kumbaga sa ano is, nire-replenish niya rin naman. Talagang masaya naman ako sa mga ginagawa ko. At salamat sa ating Panginoon na pinaparanas niya sa akin yung mga hindi ko naranasan ng bata ako, katulad ng isang araw na nilabas kami ni Kuya. So talagang piling ko, bata ako dun sa maraming bola. So salamat sa Panginoon sa mga ganong pagkakataon. Kasi hindi ko nga talaga siya naranasan. Hindi ko naranasan na maging typical na teenager na nagmumon, na lumalabas. Kasi nabuhay ako na kasama ko, lola ko, tapos ako yung laging nagkaasikaso. Salamat sa Panginoon sa mga pagkakataon na pinaparanas niya sa akin, pinapa-experience niya sa akin, katulad niya sabi ni Sis Gladys. Yung talagang ang pagiging Christian is experience. So maraming experience na pinaparanas sa akin ng Panginoon niya. Maraming
marami talaga na dapat akong magpasalamat sa Kanya. Kasi pag nakikita ko yung pamilya ko, sobrang na-appreciate ang Panginoon. Kasi maraming pamilya ngayon, pamilya ng mga kasama ko sa trabaho, ang gulo-gulo talaga. Salamat sa Panginoon na binigyan niya ako ng mga anak na mabubuti. At talagang hindi lang sa amin, talaga nakikita ko yung kabutihan din nila sa ibang tao. Hindi naman din talaga yung panalangin ko na lagi sila maging pagpapala sa ibang tao, sa maraming tao mga kasalamuhan nila. Papasalamat ako sa Panginoon kasi si Ten, kaya nung naalala niyo po na ano siya, nagkandidata siya sa school para student council. Salamat sa Panginoon kasi hindi siya nanalo doon. Pero nakita ko sa kanya na hindi siya nagdamdam doon. Katulad ng ibang mga bata doon, nangangal-ngalan talaga sila. Kasi nakita ko yung mga bata doon na ang sama-sama ng loob nila. So nakita ko sa pagkilos ng Panginoon sa buhay ng anak ko na alam niya, kasi sabi ko sa kanya, very first thing na ano siya doon, sabi ko, na kung anong kalooban ng Panginoon, doon tayo. Kung manalo ka, salamat sa Lord, may purpose. Pag natalo ka, ganun din, may purpose, bakit hindi ka pa nilalagay sa ganun. Kasi talaga, kahit na elementary pa lang yung mga ginagawa nila ngayon, hindi ko maintindihan, parang pang high school na rin. Sabi ko nga, bakit ganyan yung mga project niyo, parang hindi siya fit para sa isang elementary student. Pero salamat sa ating Panginoon kasi talagang sa mga ganong pagkakataon, nakikita ko yung pagkilos ng Panginoon, even sa ganyang edad niya. At kay Jamie rin, salamat sa Panginoon kasi talagang nakikita ko rin yung pinasalamat niya talaga nung last week. Hindi ko inaasahan na ganun pala talaga yung tinuturo ng trabaho niya ngayon sa kanya. Talaga nakikita ko rin sa kanya ngayon na grabe yung pagpapahalaga niya kasi nakita niya na paano mahirap magtrabaho. Yung na-appreciate niya yung trabaho ko, yung pinagpapabura namin ng papa niya. So salamat sa Panginoon kasi hindi lang siya trabaho. Ang mas pinagpapasalamat ko doon, yung nare-realize niya ngayon mga bagay-bagay na hindi ko ngayon na-realize before eh. Nung ako yung anak, di ba? So ngayon ko lang talaga na papasalamatan ng Panginoon sa ganung mga bagay. At talagang pinupuri ko ang Panginoon sa mas marami pang bagay na idadagdag niya sa buhay ko at sa pamilya. Amen. Sa Diyos po ang papo. Hindi po, sino pong susunod na SP. Nagtutunog. Pagpapasalamat ko sa Panginoon kasi yung mga schedule niya talaga parang pinagpanuhan niya talaga sa akin eh. Dati hindi ako maka-attend ng ganito madalas eh. Tapos yung mga bahay-bahay di rin ako maka-attend dati. Yung nawa ng Diyos si Lord talaga nagbigay sa akin ng tamang para din ako ng mga ganyan. Kasi dati hinangad ko din eh. Kasi nag-trigger din yung utak ko para nag-guilt-trip din ako kapag hindi rin ako nakapag-attend. Kaya sabi ko, Lord, sana darating yung araw maging maayos yung schedule ko para sa inyo. Kasi dahil sa busy kong tao talaga, sabi nga nila, ako daw yung tao lang pahinga. Kasi kahit gabi ginawa kong araw, halos isang oras na lang ang tulog ko. Pero awan ng Diyos, binamanis ni God yung schedule ko para sa Kanya. Kasi kahit nasa bahay lang ako, pumapasok ang grasya sa akin. Kasi hindi niya ako pinabayaan sa finances. Kasi alam ng Diyos kung saan ko inilaga yung pera para i-provide sa mga anak ko. Kaya ni Lord sa akin kasi ngayon parang ang gaan yung pakiramdam ko kasi nagampanan ko yung mga tungkulin ko bilang isang Kristiyano na dati hinahangad ko lang na sana maka-attend ako ng ganito, na sana maka-attend ako ng ganito. Pero ngayon binibigay ni God sa akin kaya more than nakiramdam ko sobrang parang ang gaan ng pakiramdam ko sa sarili ko kasi nawala yung guilt trip ko eh. Nawala yung guilty ko sa Panginoon kasi yung mga bagay na hinangad ko, binigay niya sa akin. Finances, tapos kapayapaan ng puso, binigay niya sa akin. Tapos parang ang smooth ng buhay ko ngayon. Hindi ko maramdaman yung
yung pinakasukdulang problema ko dati na halos pasan ko yung mundo. Ngayon ramdam ko talaga na parang ang ano ni God pag once inuna mo talaga siya. Parang siyang gumawa ng para sa'yo talaga. Kasi kahit sabihin mo masabay ako tapos sasabihin ko lang God, ganito, wala akong ganito. Ang bilis niya itutugon sa akin. Sabi ko napakabuti ni God. Parang minsan sabi ko, may mga bagay talaga na parang ini-expect ka din niya. Kasi ang bilis niya tumugon eh. Sabi ko, gano'n siguro kapag committed ka sa Panginoon, mabilis siyang tumugon sa pangangailangan mo. Kaya napapasalamat ako ng sobra kasi mula sa kawalan, ngayon inangat niya ako. Nagpapasalamat lang ako sa Panginoon sa araw-araw na proteksyon na binibigay niya sa atin. Lalo na sa ating mga mahal sa buhay na nagtatrabaho sa labas. Nagpapasalamat lang ako sa Panginoon sa mga tao na nakakasalamuhan natin sa araw-araw na minsan nilalapitan ka rin ng tao na yung humingi sa ng tulong. Napakadami kasi ngayon ng mga problema talaga, tama sabi ni Sis G, sa mga pamilya, no? Marami pala rin ngayon ng mga wasak na pamilya. Kaya yung pag humingi sila ng payo na payuhan mo sila na yung maayos din na pagpayo sa kanila, yung i-comfort mo pala talaga sila ng naaayon din sa kagustuhan ng Panginoon. Kaya salamat talaga sa Panginoon sa ibinibigay sa ating mga puso na talagang yung kung paano natin naranasan pala, through experience talaga, yung dumaan sa atin, yung mga problema, at kung may lumapit pala sa atin, yun din pala yung ating i-guide sa kanila. Kaya salamat talaga sa salita ng Lord na pinamamahagi niya sa bawat isa sa atin. Papasalamat din ako sa mga Bible study na nakakaabot sa amin sa palingon. Talagang salamat sa Panginoon dahil nabubuksan yung aming mga kaisipan. Natututo kami na gumalaw ng naaayon sa Panginoon. Papasalamat din ako kasi nakakadalo na ng tuloy-tuloy sa Panginoon. Dahil sabi ko, gusto ko talaga yung magtuloy-tuloy yung pagdalo natin sa Panginoon. Tsaka salamat sa lahat ng mga pagsubok na dumarating sa buhay. Salamat sa kalakasan, sa kalusugan na pinibigay ng Panginoon. Kaya sa Diyos yung pinakamataas na papuri. Ngayon, nakikita ko yung sarili ko dati, yung may problema ako. Dahil ang gulo ng kapaligiran. Kung anong init ngayon, diba? Maraming nasunugan. Tapos, magulo pa yung politika. Kanya-kanyang puro. At talagang panapanahon talaga Sabi nga, yung parang yung kung hindi ako nakakilala kay Lord, dito, siguro isa rin ako doon na nakikisaw-saw, Pero yung nag-comment lang ako na tayo manalangin, alam niyo yung view ko, ang dami. Mas marami yung heart, mas marami yung ibang mga emoji na mas na-appreciate nila sa akin. Ang sabi yung iba, bakit mo ipinapanalangin ang ex-president? Hindi nga nakakilala sa Diyos. Ginumura nga niya yung Diyos din. Pero hindi na ako nagre-reply. Kumbaga, yung panawagan ko ay para sa kabutihan, hindi para sa kasamaan. Alam nyo, itong mga panahon na to, talagang, hindi ko masasabing smooth, Talagang, wala akong masyadong nararamdaman na hindi katulad nung araw. Na talagang, wala kaming ganito, wala kaming ganyan. Pero ngayon, nakakalabas kami. Ngayon, nakaka-unti-unti, nakakabayad ng utang, nakakaahon. Alam niyo, yung panahon talaga, minsan, yung dati mo kaibigan, ay tinuring kang kaaway, pero ako hindi ko tinuring na kaaway bilang kaibigan. Nakita kami sa pagkakataon na yon. At alam niyo yung history, yung nakita pa kami doon, yun yung nanilibre lagi sa akin Tinignan niya ako, ulo hanggang paa. Sabi, Jay, kamusta ka na? Yung talagang sabik siya.
No, sabi niya, uy, naalala mo pala yung kinakainan natin. Sabi niya, oo, sabi ko, ay, kalilibre kita. Sabi niya, hindi, sabi niya, natutuwa ako sa'yo dahil ang dami mong problema, pero nandiyan ka pa rin, nakatayo ka pa rin. Kaya nga, natutuwa ako dun sa mga kaibigan ko na isa-isa yung nagbalikan. Kumbaga, yung mga dati kong mga nangiinis sa akin, eh talagang iba na yung turing sa akin dahil iba yung pakiramdam ko sa kanila na talagang ramdam na ramdam ko yung sabi may pinagbago ko. At ngayon, talagang nagpapasalamat ako kay Lord dahil sa ang dami kong pinupuntahan, pero talagang hindi niya ako pinapabayaan dahil talagang mabuti talaga ang Lord. Kaya sa kanina, yung dati kong kaibigan, sabi niya, "Di, sama ka sa akin. Saan tayo pupunta?" Ililibre daw ako ng pustiso. Oo. Yung ba ako. Eh, kaso yung schedule dahil wala yung doktor. Eh, sabi ko naman, okay lang yun. Sabi ko, kahit kailan, anytime. Sabi ko, sabi ko, thank you sabi ko. At hindi ba natapos doon, pinakain pa ako sa Popeyes. Talagang oo. Sabi ko, hindi ko masabi na schedule kasi sa ECU, schedule ko dahil therapy. Dahil siguro inadya talaga hindi matuloy para makadalo ko doon. Kaya yung talagang yung kalooban talaga ng Lord ang masusunod. Kaya pinapupuli ko at binabalik ko sa Hindi po, sino po kung Hindi ka na magbumas. 8:17 pa lang. Ay, ulit. Ikaw natin. So, salamat po kay Lord everyday palagi na sa pag-iingat niya sa akin at sa family ko. Kasi sila mama malayo sa akin. And pinagpapasalamat ko na yung mga magulang namin is palagi silang safe kasi medyo matanda na rin sila mama, sila papa. Pinagpapasalamat ko yung provisions ng Lord, yung mga opportunities, yung mga trabaho nila. Pinagpapasalamat ko kay Lord kasi sa bahay, yung pagpaprovide talaga ng Lord, sobra-sobra talaga. Kasi minsan sa bahay nagrereklamo na sila yung pagkain na sira kasi walang kumakain. Ganon. Pati yung sa bigas, minsan nalalanggam na, ganon. Kaya nagpapasalamat sa Lord kasi grabe talaga yung pagpaprovide ni Lord sa province, maging sa amin. And maging ako kasi hindi na talaga ako humihingi kay Kuya ng allowance everyday kasi yung provisions naman ng Lord sa pag-aaral ko talagang sobre. Hindi naman ako namamasahe everyday papuntang school. So, pagdating sa pag-aaral ko, talagang si Lord talaga yung nagpo-provide kasi wala rin naman akong source of income. Meron si Lord. Amen. Tapos, si Kuya, binibigyan niya lang ako kapag manghihingi ako, gano'n, pag may babayaran ng uniform. Pero yung pang everyday, hindi ako nanghingi sa kanya kasi alam ko naman na marami siyang, kung paano niya yung nahati-hati lahat ng income niya. Kaya yun, parang gumagawa na lang ako sa paraan ko na kung paano makakatulong sa kanila, gano'n. Kaya yun, ipinagpapasalamat ko sa Lord yung wisdom and yung knowledge. Yung DSP, talagang ipinagpapasalamat ko yun kasi nagbibigay ito sa amin ng clarity na yung pagkatawag sa amin ni Lord, kung ano yung mission namin. And ipinagpapasalamat ko kay Lord yung palaging yung pagpapaalala ng Lord na kasi hindi minsan everyday talaga dumadaan tayo sa mga pagsubok. Minsan na ayun, kaya ipinagpapasalamat ko kay Lord yung comfort niya na yung laging pagpapaalala niya sa mga bagay na I am a God na may kontrolado ng lahat ng mga bagay. Kasi minsan pag tumatawag ako nila mama, naiiyak talaga ako O, di ba iiyak? Kasi matanda na si mama, kaya lagi ko pinagpipray. Lord,
yung time mo na pag binuhos mo na yung blessings mo sa akin, Yes. buhay pa talaga yung magulang ko. Amen. Ayun, nag-represent ko talaga na everyday nilalaban ko yung salvations ng family ko. Kasi ang layo ko, ang layo din nila, kaya pinag-pray ko na Lord talaga, wala akong kukuhanin o babawasan sa pamilya ko, talaga hindi sila nakakakilala sa Jesus. Kaya, yun, everyday sabi ko, alam ko naman Lord na talagang may ginagawa ka. Hindi ko nakikita yung big picture, pero alam ko na you're a God, pag-umira ka, yun na talagang gumagawa ng lahat ng mga bagay. Kaya pinagpapasalamat ko kay Lord na every time na yung closeness namin ni Mama, kasi before hindi ako ganun kaagad sa kanya. Parang ako kasi yung tao dati nung wala pa akong relationship kay Lord, nililimit ko yung sarili ko. Na parang hindi ako abusuhin, gano'n. Inaano ko yung sarili ko, inilalayo ko yung sarili ko, hindi ko pinapakita yung softness ko, gano'n, bilang anak. Kaya yun, nagpapasalamat ako kahit sa call lang namin ni Mama. Every time, talagang nandun yung bonding namin na bilang magkulang. Lagi yung sinasabi sa akin na I love you, gano'n. Kaya napakasarap sa pakiramdam kasi sabi ko, Lord, pag nandito ako parang nagbabakasyon ako dito. Kasi pag nandito ako, nag-aaral ako. Pag nandito ako, walang nag-aalaga sa akin. Kaya nagpapasalamat ako kasi kahit malayo kami ni Mama, yung closeness namin dalawa, ni Papa, yun. Kaya pinagpapasalamat ko talaga everyday yung ginagawa ng Lord sa family ko. Ayun po, ito yung pinakamataas na papulong ko. Ayun. Sino pa po? Maaga pa po, kaya pa po mga dalawa. 23 or isa na lang po. Wala na pong ahab. Si Pastor. Balik na sa chest. Masalamat pala ako kay Lord dahil hindi lang naman ako maraming gamit. Yung sa unexpected blessing na sa amin. Yung LSP ba yun? Kasi hindi ko inaasahan yan pala ay yung parang pang-negosyo pala yan. Eh, siyempre madadagdagan yung punta ko. Kaya napapasalamat talaga ako kay Lord dahil naiiyak ako, nadamay na ako kay Leia. Napapasalamat ako kay Lord doon din sa mga pang-araw-araw namin, yung mga anak ko. Iniingatan ni Lord, papunta sa school, pabalik. Kahit nahirapan ng anak ko kasi malayo. Naiyak ako. Sige lang. Hallelujah. Yan, napapasalamat ako kay Lord. Ay, kung natapusin na. Sinabot ko na speechless. Ayaw ko na. Speechless. Ganun talaga yun. Speechless na eh. Amen. Pero pa. Meron pa po mga habol. Pasto na nga. Pastor din na po yung pinaka-lahat. Na ako ganito. Para Pang-lesson. Kalubos-lubos. Masalamat na lang siguro ako sa sa ating Luther Church. Salamat sa Lord, salamat sa ating mga panalangin. Nakita ko na talagang yung katugunan ng Diyos sa ating panalangin na magiging maayos, magiging tawag nito, yung magiging successful yung anniversary talaga. Nanghinayang lang ako dahil nga sa sumablay tayo sa sasakyan. Akala ko makakarating doon mga 15 o 20. Sumablay tayo. So,
ganun pa man, sabihin ni Pastor sa susunod, huwag na tayong umasa sa ano na yun, Ichwa na yun, doon na lang sa iba kasi ano eh. Pangalawa, ano rin, nakakatakot din pala yun kasi biro mo, nakarating lang ng pinagbuhatan, hindi na umanda. Kaya salamat sa Lord na pinarating mo na kami. Amen. Hindi na nakarating sa garahe eh. Oo. So, salamat sa Diyos at nakita ko talaga yung excitement ng mga kapatiran doon. Amen. Oo, yung paglago. Grabe. Yung paglago talaga ng mga kapatiran doon. Kaya yung dalawang lalaki doon na talagang potensyal, si Brother Nico, at si Brother Aol. Si Brother Aol, asawa niyong matangkad, di ba nakita niyo ng anniversary sa iyo, Sister Lam. So sila na talaga ang ano ngayon. Actually, Sister Lam, isa sa sayo, silang dalawa ni Brother Nico. Si Raul naman, yung husband ni Sister Lam, yun naman yung nag-giving challenge. Talagang salamat sa Lord kasi iba talaga pag mga professional, mabilis, ano talaga, hindi lang basta-basta professional, hindi talaga may mga potensyal. Kaya nung kinabukasan, nandun na yung meeting, since katabi ko si Brother Brother Nico, Brother Aol naman dito kanina, so magkalapit kami. Sinamantala ko yung pagkakataon dahil nga sa nakita ko, 3 years na sila eh. Gusto ko kasi na meron nang sasama sa kanila pagka-meeting. Dahil nakikita ko si Brother Roman, yung alalay ni Pastor Larry. Kahit saan gusto ko nagpupunta. Pinaliwanag ko sa dalawa. So para ma-pull ko ang attention nilang dalawa, pinawag ko talaga yung pangalan nila. Sabi ko, Brother Nico, Brother Aol, tingin sila sa akin dito. Pwede ba kayong sumama sa pastor's meeting total once a month lang naman? So tinanong ko kung mayroon pa kayong leave, pwede ba kayo mag-leave? Sabi ko, meron po pastor. Sabi ko kasi sa totoo lang, kayo kasi nakita ko sa inyo kayo, isa kayo sa may mga probinsya. So, yung natin, ito na tayo kumbaga ito na yung pagkatawag ng Diyos. Kaya salamat sa Lord talaga ang ng buo ng focus. So nakita ko yung naintindihan na nila yung naintindihan na nila yung purpose, bakit sila niligtas ng Diyos. Yan pasimpleng ko lang pero siyempre mga matatalinong tao, kuha nila agad yung Kaya salamat sa Lord mga kapatid. Salamat sa ating mga panalangin at the same time ngayon dito nagpapasalamat din ako sa ating mission box kasi doon talaga yun. Actually tinitipid ko na yun kapag pupunta sa Pastor John dito kapag mayroon kong pera na sarili dahil sa tinitipid ko yung dahil iniipon ko talaga dahil gusto kong mapalaki yung doon church kasi ang dami nila. So salamat sa ating pabinti-binti na mission kasi actually ngayon nasa almost 14 o almost 15,000 na yung naipot ko kasi kinakailangan magiging 25,000 yan para mapagiba talaga yan this year kasi na sila, apaw na talaga nasa na sila 60 35 na naman ang capacity ng doon oo, garahe lang yun kaya salamat yung nandito, salamat talaga in fact mag-i-report ko yung bukas yung expenses ng kasi nandoon naman nilista ko yung mga expenses natin. Simula nung inumpisa natin yung mission, talagang ang inilabas ko lang dyan yung mga kailangan. Halimbawa yung nasira yung kanilang motor o laptop, yun lang ako naglabas ng Tapos yung na-emergency si Pastor Arani, yun lang ako nagbigay. Pero kung mga pag-gasolina lang ni Pastor John, inaano ko na lang yun. Kaya yung inyong mga inaano sa akin, yung honorary, minsan doon din yan napupunta. Kasi ang gusto ko talaga, gusto ko yung masuportahan talaga si Pastor John hanggang sa magkaano na siya ba? Yung talagang maka-establish. Kaya salamat sa inyo lahat. Salamat sa aking patuloy na pagpulog dyan sa ating mission box. So,
salamat din sa pag-iingat talaga ng Diyos dahil ano yun eh, kung alam mo naman medyo kumado ako pag kasi si brother, ano eh, tawag nito si brother, Gladwin na pangalan noon. Kasi minsan maharungot ng alanganin ba, delikado kasi yun, halimbawa sa Patiros, maliit na lugar, biglang overtake ba na yung talagang matuloy, paano na kapag may biglang natawid? Kaya medyo talaga, hindi ka magpipid dahil siya yung parang siguro kaskasero siguro siya driver. Talagang nakakalus naman. Kaso nga lang, ang ibig kong sabihin, what if kung may biglang tatawid, kasi ito yung jet, no? May biglang tatawid, overtake siya ng matulid, di ba? Ang hirap yung habulin mo. So, salamat talaga sa Lord sa pag-iingat kahit hindi dito sa Patiros, kahit kung sa ibang lugar. Talagang medyo, kumado ako din, gano'n. Kaya pala, sanay pala siya sa kasi pagka ganyan nagkakarira. Sanay yan sa mga, sabay sa mga, para pag mga alanganing, kasi, pagka medyo, kasi, ay ibig sabihin, pagka hindi ka umano sa mga ganyan, bawasan dyan mga accident. So, ganun pa man, salamat talaga sa pag-iingat ng Diyos. Punta doon, tsaka pag-uwi, at saka yung katagumpayan na kasi ang ganda talaga ng di ba nakarating kayo doon nung si Candia Anniversary? Ito ngayon nakita ko ang ganda talaga. Ganda ng ambience, ang ganda ng pagkilos ng Diyos. So, kaya sa Diyos okay? Oo nga hingi na lang tayo ng video kasi pastoral hindi naka-video dahil inatake ata siya ng vertigo. Kaya sayang. Hindi ko lang alam yung mga yun kung may video sila. Hindi sila na yan. Sayang yung na presentation ng mga yun. Ganda ng presentation. Okay? Sige. Sige po, i-close na po natin yung ating salamat sa susunod na lang po ulit. Ako po tayo sa pangalawa po natin gawain. Grabe po ng gawain. Sino po yung naka-partner ka? Ay nakapag-prepare? Dito po yung Dito. Basta hindi po na po. Sige, ako na lang. Susundan mo kasi yung kasi kailangan dito tayo nakabase sa ang ganda ng mga testimony kanina, kay Mrs. Mayonet, kay Brother Jay, na yung bang pagbabago ng Diyos sa atin na di ba maraming na-amaze. Which is sabi kasi doon sa Matthew chapter 5 verse 16, sabi doon, let your light shine. So, ano ba yung ano sa Tagalog? Matthew, Pastor? Matthew 5:18? 15-16, Mateo. Sa Tagalog guys, pakita nga. 15:16. Sabi dito, walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao. Amen. Upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ng inyong amang nasa langit. Totoo yung mga kapatid. Kaya nga di ba sabi gano'n, natutuwa ako sa'yo, naano ako sa'yo kasi iba ka na yun. Ganun nga. So, ang naunang napapurihan dyan, ang Diyos. Sa ating mga mabubuting gawa. Which is, yung gawa na yan, resulta lang yan dahil nga sa fitness ka na. Alam mo na, kinahabagan ka ng Diyos, kaya nga gumagawa tayo ng diba? Iba tayo dati. Alam naman natin yung dating ugali. Talaga, hindi tayo
talagang lumalaban tayo, no? Pero nung simula, nung natanggap natin yung kabutihan ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos, natuto tayo magpakumbaba. At natuto tayo mag-appreciate ng mga maliit na bagay, na gaya ng sinabi ni Sis Escobedo, Sami. Hindi ka nakila. Alam niyo po mga kapatid, ano talaga, we're so blessed talaga na ikaw ay nakakilala sa Diyos. Amen. Kaya dapat talaga yakapin mo yung pagiging Kristiyano. Hindi yung religion born again, kundi yung pagkakilala mo sa Diyos. Kaya ka na born again dahil nakilala mo si Kristo. Si Jesus kasi yung dahilan kung bakit nabuborn again ang tao. So salamat. Kaya kailangan patuloy natin yung ating testimony, yung ating patuto sa ating buhay. Patuloy natin ingatan at lalo pa natin itong pagliwanagin. Kasi tayo kasi yung ilaw ng sanlibutan. Since ang ating Panginoong Yesus ay siya yung unang ilaw. Kaya yung lahat ng naiwala sa ating Panginoong Yesus ay magiging ilaw. Magiging pagpapala. Ay sabi nga ni Sis Aida, totoo yun, tayo mga Kristiyano, mayroon marami na sa ating nangihingi ng prayer, marami na sa ating ng mga payo, di ba? O, so, ang ibig sabihin nung nakakita sila ng kaliwanagan sa buhay. At alam niyo ba mga kapatid na pagkaganda doon sa may pangako ang Diyos niya. Kapag sinunod natin yung kalooban ng Diyos, yung kanyang mga salita, yun kasi naging dahilan bakit tayo gumagawa ng mabuti. Pakibasa nga anak sa sige nga, pakibasa nga ninyo sa John chapter 5 verse 15 ba yun? Yung sinabi doon na hanggang 17, yung sinabi doon na yung naipangaral ko yan dati doon sa Grace Mall, yung sinabi doon na if my word abide in you, ano ba yun? If you abide in my word. 15, sige, pakibasa natin, Arts. If my word... Kung kayo ay mananatili sa akin at ang aking mga salita ay mananatili sa inyo, hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at ito ay mangyayari sa inyo. Hallelujah. Sa ibang salin na. Sige, sa English. If you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Yes. Diba? Kasi mga kapatid, ang sabi kasi doon, kung nananatili daw tayo, si Jesus kasi may sabi doon, kung matili kayo sa akin, at saka yung aking salita, ibig sabihin yung aking ginagawa, yung salita niya, siyempre yun ang ginagawa mo, nalulugod ang Diyos. Kaya nga yung testimony ni, salamat sa Lord, walang perfect na tao. Pero iba yung talaga, yung pinangunahan ka na ng Diyos. Kaya papasok na ngayon yung, di ba, yung testimony na dati hindi na ako gaya ng dati. Ngayon na talagang kasi hirap ako. Di ba? Yung testimony, totoo, yung nangyari yan sa atin. Alam naman natin yan. Sila si Sis G, alam niyo si Sis G yan. Talagang nililibin up tayo ng Panginoon. Dati nga, sila Sis G, hindi yung kaya mangupahan. Tama ba sis? Tapos ganito kasi natatakot. Makabayad kaya kami. Nagsimula sila sa ganito lang na laking bahay. Tapos hanggang ngayon, ang laki na ng bahay nila. Tingnan nyo. Pag-level up yan mga kapatid. Bakit nililibin up ng Diyos? Kasi sabi gano'n, nananatili tayo sa Kanya at sa salita niya. Pagka ang salita niya ng Diyos kasi sinusunod mo, perfect will ng Diyos yun. Kasi walang supply sa salita ng Diyos. Amen? Kaya, hayaan lang talaga natin na nakakatuwa kaya yung, alam mo ba mga kapatid, tayong mga Kristiyano, ang trademark natin, yung pagkakilala lang natin, o yung identification natin, is yung pagiging mabuti. Pag sinabing born again, sabi ng mga tagalabas, kaya naman malaki. Ang trademark natin, pag sinabing born again, mababait. Kaya nawawag natin sirahin yun. Ingatan talaga natin na huwag masira. Pag may mga konflikt, tingin na lang, Lord, tulungan mo ako. Alam naman natin, di ba? May limitasyon tayo. Pag humingi tayo ng tulong sa Diyos, imbis na gumanti tayo, minsan ipagpipray mo na lang. Oo, gano'n.
So, salamat din yung ano rin yung kay Leah, sinusundan ko lang kasi yung ano. Dapat lang talaga mga kapatid na kung dati para ano tayo, kunti lang ang love natin sa ating mga mahal sa buhay. Sa iyong kapwa, dapat lumalaki yan kapag ka nasa Diyos ka. Pero mo kaya umiyak si Leah kasi, ano yun eh, yung love niya nga dati, nung wala pa sa Panginoon, alam ko may love na yan dati eh. Ganun tayo sa ating mga nanay, mga magulang. Pero pag nasa Panginoon ka, lumalaki yung pag-ibig mo. Kasi naintindihan mo na ano ba ang ginawa ng magulang mo nung ako yung man. Di ba? Maintindihan mo pagka tumatagal ka sa Diyos dahil tinuturo dito. Kaya salamat kasi ganun din naman yung panalangin ko. Sabi ko, ang panalangin ganun din eh, yung Lord, huwag naman sana ano ibig sabihin, nawa maranasan ng nanay ko na bago man siya mawala na pinagpapala ako para ano talaga bagaman Kristyano na yung nanay ko ngayon na para talaga 100% sabihin totoo talaga na ang Diyos ay tumawag sa anak ko. At higit sa lahat mga kapatid, ganun din yun, naalala ko nga yung declaration ni Leah na walang mawawala sa mga mahal ko sa buhay hanggat hindi sila nakatanggap sa Panginoon. Dapat gano'n ang panalangin natin mga kapatid. Kailan lang, kahapon ata, mayroon akong kaklase na which is yakap sa akin yun nung nandun ako sa probinsya. Noong mga September, ata yun, mga month of September, pauwi na ako dito. Ang aking kaklase na kilala mo naman si Arnel, kilala nila. Doy, ba kilala mo si Arnel ata? Kaklase ko yun. Noong ako yung bagong born again pa lang doon sa probinsya, kinausap ako noon kasi ka-close friend ko yun eh. Tatlo kaming sobrang close talaga namin. Ayun, at saka yung si Tani. So kaming tatlo sobrang close namin. Eh ako ang na-born again. Eh humiwalay ako sa grupo kasi alam mo naman pagbarkada. Di ba? So, sabi ganun sa akin, sa Boy ang tawagan namin, sabi sa akin, Boy, alam mo ang ganda ng pinasukan mo ngayon. Tapos nag-share na ako. Doon tayo sa probinsya, bagong manampalataya pa lang ako. Sabi niya, tama, maganda yan. Kasi hindi na ako nag-disco mga time na, hindi na ako nag-iinom. Stop na ako. Yung sa pagsusugal. Sabi niya, maganda yan. Ako sabi ko, bakit ayaw mong subukan? Sabi niya, sabay ko kasi hindi ko talaga kaya iwanan ko yung disco. Kasi ang disco kasi ang pinakasikat doon. Oo. Sabi niya gano'n. Ngayon, after mga 30 years may gift, hiwalay na kami dito sa Manila. Nagkita kami nga nung nandun ako sa probinsya. Last year, di ba? Nandun ako. So, yakap sa akin, sabi niya, Boy, kahit isang bisis lang pagbigyan mo naman ako. Gusto niya akong umupo sa kanilang upuan at makipag-inuman. Hindi siguro niya alam na dati nga ayaw ko na, ngayon pa kayong pastor na ako. Sabi ko pasensya ka na Boy, alam mo naman noon ba na dati sabi ko, bakit kasama tayo sa ganyang inuman? Pero alam mo naman noon ba, ngayon pa kaya. Nakita nga niya na nagtuturo na ako doon sa kaya, sabi niya, ayaw mo talaga, Ako siya kapag-yakap sa akin kasi kaklose kami noon. Sabi niya, mabuti ka pa. Sabi ko, ano ka rin? Sabi ko gano'n. Pag bumalik ka na, kasi babalik na rin ako, magkita tayo doon ha. Sabi niya, sabi ko, alam mo kung may pag-asa pa ako. Gumano kasi kasi siya, iniwanan ng asawa, iniwanan ng mga anak. So, nagiging hopeless. Kaya, ang buhay niya, para bang pinapakay sa misyon. Sa anak. Laki na nga ng tiyan eh. Yung anak. Sa taxi driver. Nagulat ako parang, matagal ko kaya inisip. Pero, salamat sa Lord, at least, nabahagyan ko siya. Talagang umayaw man siya. Naghapon, namatay. Namatay nga ako. Pinatake sa puso. Nabasa ka ni Brother Lito rin. Nabasa kasi ng basis ko, sabi sa akin, sino itong si Arne? Sabi ko yun yung close friend ko na. Sabi niya, sabi ko, yakap pa nga yan sa akin nung nandun ko nung nag-mission ako. Kasi na namatay. So,
Yun ang sinasabi ko mga kapatid. Napasalamat tayo. 52 o 51. Mga ganun lang yun. Kasi matanda ako dun eh. Mga ganun lang, mga 50 to. So sobrang kaya salamat sa Lord, kagaya ni Brother Jay. Kailan lang siya na ligtas. Kailan ka lang naligtas bro? 57? 2 years ka na ba dito? Tama? 59 ka, no? 49. Ano sabi ko nga? 50. 49, Mga 49 ako. 49 ka ngayon. 50 na po. 50, doon naligtas ka mga 48. 49 po. Mag-51 na ako. Ay, 51 na. Mag-51. Hindi mama. Ako ko lang dito, yung ibig sabihin, yung habag ng Diyos mo. Kasi ang tao, kinoconsider to sa perishable goods, parang gano'n. Kasi yung tao nasisira. Kaya, gano'n na lang ako pag nag-appreciate ng Kasi maraming mga tao ngayon na hindi daw umabot ng 15. Life is too short. Tingnan mo lang yung ang bata-bata pa noon. Ewan kung nakilala ni Day Armalin nakilala mo tayo si Eric? Si Roderick? Nasa ako doon yun, siguro hindi ko paligtas kasi Yan na nakutan na Armalin at umalis na. umalis na ba yun? So mga bata pa, wala pa nga wala pa nga 40 plus lang din yun siguro. 40, So, mga yun? 47. Mga kapitbahay namin, kapitbahay pa nga sa Agulo eh. So, kaya ng mga kapatid, sa totoo lang, ang ibig kong sabihin, tama yung sinabi niya, which is tama yung manalangin tayo na priority mo yung paglilingkod mo sa Diyos. Tama yung priorities. Mariani, na nag-desire sa Lord, nawa, ayusin mo yung schedule ko. Dinisire lang na yun, maka-attend siya ng ganito. Which is, ito kasi yung mga ginagawain na kung saan mayroong eternal value. Lumalakas ka na, kasi mahirap maisahan ka pa ng kaaway. Pwede kang manlamig sa pananampalataya. Ang ibig kong sabihin, pwedeng mabitawan mo ang buhay na walang hanggan. Kaya salamat, kaya na kanina napaganda ng promise ng Diyos. Kung manatili kayo sa akin at ang salita ko mananatili, tingin niyo ang nais niyo at ipagkakaloob ko. Biro niya mga kapatid. Ang ibig sabihin noon, kapag ka nanatili ka sa salita ng Diyos, automatic nasa kalooban ka ng Diyos. Yung hinihiling mo. Kaya ibibigay ng Diyos yun. Kasi kung yung hinihiling mo na hindi na ayon din sa salita ng Diyos, hindi dyan lahat binibigay ng God. Baka mamaya mapahamak ka pa. Kaya kinakailangan lahat ng ating panalangin, isang bunik pa rin natin sa Lord. Magamat kailangan natin, meron ba yung dulo natin kung kalooban mo God? O di ba? Yung panalangin natin. Ganun dapat. So, yun lang. At talagang nalulungkot talaga ako sa nangyari na yan. Naisip ko nga, mga kapatid, kapag may kausap kang tao, dapat pala ipag-prepare mo, ingatan mo, mag-request ka ng angel ng Lord. Kasi ang kaaway dyan, kapag ka nakikinig, papatayin niya yun. Sa anong paraan? Lasingin ka ng lasan niya hanggang sa atakihin ka. Atake ng kaaway. Yan ang armas ng kaaway. Yung pag-iinom. Atake ng kaaway mga kapatid. Hindi lahat ng mga namatay ay kalooban ng Diyos yung iba loob. Ang kaaway nila. Kaya, minsan pa, yamang mga Kristiyano tayo ngayon, we are the lights of the world. Patuloy natin itong pag-iwanagin at patuloy tayo manatili sa salita ng Diyos at mismo sa Diyos. Purihin ka lang sa Purihin ka, Ama, purihin ka, O Diyos, sa iyong ginawa sa aking mga buhay. Salamat po talaga, Lord, sa pagligtas mo sa amin, O God. Ang aming panalangin, O Lord, na huwag po kaming huwag po kaming panghinaan, O God. Huwag po kaming
gawing priority o Diyos ang mga bagay na nandito sa sanlibutan. Lord, tulungan mo talaga kami, Ama, na ikaw po ang priority sapagkat nasa sa iyo po ang lahat at maging ang aming buhay, ikaw po ang nagmamayari nito, guys. Na kung kami man ay mawala sa mundo, O Diyos, safe po ang aming kaluluwa. Salamat God, tulungan mo talaga, O Lord, na mapanatili, O Lord, ang init ng aming pananampalataya, O God. Mapanatili, O Lord, ang mga salita mo, O God, ang mga pangako mo, Panginoon. Mapanatili, O Lord, ang aming pong pag-ibig sa iyo. Purihin ka, Ma, sa iyong ginawa talaga, O Lord, sa aming mga buhay. Hallelujah. Sa mga pagpapala, sa mga kabutihan, maging Panginoon sa mga pagsubok. Salamat, O Lord, kasi doon din kami lumalako. Hallelujah. Purihin ka, Ama, in Jesus' mighty name. Amen. Sige. Prayer po. Yung nanay ay nila sa scheme, mula niyang negative na ang response. Wala na din malay. Namamanas na ang buong katawan, pati ang face. Pinalalagyan siya ng ID sa liig. At sabi ko, ng family, delikado nila. Ano yun, brain dead na? Hindi na lang malay eh. Hindi na lang nag-response. Ano rin, inatake din ata yun. Biyanan ni Sister Kilala niya yan. Ay, hindi po. Hindi namin nakita yun kasi di niya nakatira sa amin. Pero alam ko Christian sila, di ba? Iba yung Christian yun. Sa Christian yun. sa ano lang yun ba? Ano ata yun eh, sa Unida. Christian pala yun. Christian yun. So, ganun talaga ang buhay ng tao. Ano talaga, ibig sabihin, di ba sabi ganun sa Hebrews 9:27, na minsan pa itinakda sa buhay ng tao na mamatay. Tapos, wala na. Kaya nga ang buhay talaga natin, dito, bagamat nagtatrabaho tayo, dapat ano talaga, huwag mong kaligtaan na mayroon kang Diyos. Oo. Kasi mawawala talaga ang tao. Hallelujah. Mama nga ng katrabaho namin, nag-book pa yung gagawin ng katuban. Nag-book na yun. Nagabok na tapos, Isang araw, siguro mga isang linggo na natake. Oo. Tuluyan. Tuluyan. So, ganun mga kapatid. Yan ang sinasabi nito ano eh. Ano ba ngayon? Sabihin ka. 13 na tayo. So, mga kapatid, yung mga mahal sa buhay, yung mga mahal sa buhay natin, ano talaga, kasi ang kaaway dyan, ang ipag-agawan yan, ano talaga, ipag-pray nyo, mag-request kayo ng ating ng Diyos na, yung sinabi ni Lia na, Lord, huwag mo pong hayaan na mawala yung mga mahal sa buhay kung hindi nakatanggap sa iyo. Yun din ang prayer. Then, lagi tayo dapat nakasunod sa kalooban ng Diyos. Para yung panalangin natin, nandiyan yung magkaroon ka ng katugunan sa prayer. Kasi nadudoon ka sa kalooban ng Diyos. Okay, so, ano mo doon, ma? Prayer mo doon, magkatiwala mo doon. Yung way ni Lord. Inatake, kumatos, tapos negative na ang response. So, ang prayer ko lang na magiging pick up sa asawa niya. Magiging tawag Turning point. Magiging turning point. Siyempre, ang asawa ni Sis Kimberly, di ba, di pa nagdilikod yan sa totoo. Kasi, yung nanay niya, okay. Siya. Ang hirap. May mga ganun eh. Salamat sa Lord. Di ba tingnan mo si Sis Mildred nung namatay ang anak niya? Nakabalik siya kay Lord. May mga ganun ba na namatay man, yung mahal mo sa buhay, pero ang kapalit naman, may nabuhay. Spiritualities, So yun ang ating panalangin na wake up call ni Brother Gerson.
husband ni yung anak ng Asawa. Natiwisan So, ano pag-pray natin? Ang gulong bansa siya. Yung ating bansa mga kapatid, actually, ano na ako, 2 beses na ako nag-pray kasi parang nakakaawa, na nakakalungkot ang ating bansa, ang ating mga leader kasi tungkol lang sa tawag nito, Agaw sa kapangyarihan. correct. Habol lang ng kapangyarihan tapos karamihan dyan, walang kanindigan, balimbingan. Kung sino yung nandyan, iikit lang. Hindi, gusto nila pera. So, pera at saka Masaklap kasi Pira, sa tsaka panahon sa ngayon kabuburan. kasi kung sino yung matapang Pira, na tsaka- pumangga sa pader siya talaga ang binibiyak mo. Wala naman So, kasi kasi kanya dito, mahina lang sa kanya. mga kapatid, pag-pray talaga natin na ang habag talaga ng Diyos. Ang prayer ko nga nitong huli ko, Lord, nangarap talaga ako magkaroon ng mga leader na kung saan yung totoong Kristyano. Kristyano ba? Alam niyo, pinakinggan ko si Rosita. Sana nga hindi magbago yung yung kanyang pananaw. Ang ganda ng ni Rosita, no? Kilala nila yan. Sa mga nagmumoto, Sumikat na yan. yung mga nagtatanggol sa mga Talagang binabangga niya rin Lahat. kasi nung mga riders. wala siyang pinipili. Hindi, siya ngayon? Congressman. Congressman siya. Tumatakbo sa nato. Pinapirin yung mga, lalo na sa mga riders. Kasi naman. At saka talaga siya? Siya yung totoo? Tama. Hindi, matagal na siya sa kasi mula pa nung sundalo siya. Nagiging, ba yung niya, yung rank mo sa pulis? Naging mataas siya na. Taas siya, naging Pakalis, major, Oo, general. major hanggang sa nagiging siya, yung congressman. siya yung pinakaparang XPJ nung Oo, panahon. nakita ko siya. Kahit nga yung tinanong siya ng mga bigla, ang ganda ng sagot. Talagang galing sa puso. So pag, talaga, kasi, talaga mga kapatid, as long as wala uupo dyan na may takot sa Diyos. Binabante, maganda rin yung sila yung gumigisa. Oo. Sakit niya sa Panginoon tao, talagang lahat nila lapitan. Sa totoo lang, nung tinanong siya, di ba may mga question niya, mabilisan na. Sabing gano'n, sa'yo, anong masasabi mo sa war on drugs? Sabi niya. Ay, yung tukhang, sabi niya. Maganda ang tukhang, sabi niya, sa totoo lang. Pero, na mali lang ang execution. Kasi sabi nga, sino may mali nun? Yung mga pulis. Ang mga pulis na nasubrahan, hindi sinigaw. Tsaka sumasabay nila mga big syndicate yan. Dalawa yan. Kung kuha nila yung mga witness pinapatay, tapos patas, tapos sindikato. Sa bayan na patay. Yung iba kasi noon, Hindi, na napagbintangan na lang sa pulis. Pero mga sindikato yun, Pero lahat na namatay, nila. binagsak kay Digong. Pero yung iba, hinabol nila para walang kumanta. Dalawang naghabulan dyan eh. Mga Dalawang extrajudicial naghabulan. sinasabi, pero mga sindikato iba. Oo, dalawang naghabulan dyan. Lahat ng namatay, binagsak kay Digong. Pero ang iba dyan, talagang pinatay nila para kumanta. Mga amo nila. Dalawa yan yung naghabulan. Pero ang lahat kung pinatay, sinagsak kay Digong lahat. Pero dalawa yung naghabulan nun eh. Yung mga malalaking sindikato, papatay nila magalamay na pala wala pong kanta. Kaya nga Pero mga lahat kapatid, kung namatay doon, alam naman binagsak. natin na powerful ang Diyos. Yun naman sa club doon, lahat na namatay, binagsak kay Digong. Wala naman talagang ibang makakatulong sa ating bansa kundi ang Diyos lang. Na maglagay talaga siya ng mga tao. Ibig sabihin yung kapangyarihan. Kasi nung panahon kasi nung ganong yung mga kumakalat kasi mga galamay nila, takot silang kumanta. Papatayin din ng mga kabilang bani. Tapos yung batas, talagang lahat ng namatay, pinabagsak kay Digong talaga. Kaya nga lang nila, lahat ng namatay kay Digong talaga. Pag-pray talaga natin mga kapatid. Sa totoo lang, ako naramdaman ko naman talaga na si Digong ay may malasakit sa bansa. Kasi talagang masaklap. So nga mas marami yung nasa Hindi ang alam mo. evil eh. Kasi pag ganun talaga, kung sino yung nagpakatigang Tapos yung iba dyan talaga sa totoo lang, habol lang talaga ang posisyon.
Walang paninigilan. Dahil sa hindi na nila makuha yung simpatya ng tao, ikukulong na lang nila yung potential, yung mga Oo. nasa puso ng mga tao para mawalan sila ng kalaban. Yun yung Kasi hindi na nila mawin yung mga tao eh. Hindi nila mawin sa totoo. Pero kaya nga lang, lalo tuloy nag-aalab yung malasakit yung pagmamahal ng taong bayan. Kaya dito, sa ginawa nila kasi, kawawa eh. Lalo tuloy ano. Ang dami nag-rally sa Mindanao. So, May bang- yun factor natin mga kapatid. Kasi, para kung ano talaga, ano, marami nga talagang mga Pilipino na sa ibang bansa. Yung iba naman no, talagang nadi-discourage din pa sa pamahalaan ng ating bansa. So, tayo mga Pilipino, sabi ko ba, mga Pilipinong Kristyano, ito naman talaga ang papel natin. Pray na lang talaga. Pray talaga. Wala tayong ibang magagawa kundi prayer. Siguro na lang Umayos itong lahat. Okay. Isalita lang ng Diyos, sabi niya. One day ba na makita natin sa ating mga mata na maayos na ang bansang Pilipinas. At hindi lang naman tayo ang nagpipray dyan. Maraming mga Kristyano, maraming mga Sa simbahan mga na panahon na nagpipray kasi dyan. tayo, kaya sabi ng Bible, mga tao, makabuti, magkaroon, makaroon, makasama. Kaya si Lord na lang talagang Si Lord na lang ang pag-asa talaga natin. So yun ang pagpipray natin mga kapatid. Ano pa ba yung atin ding mga Bible study, pag-pray kasi ang Diyos talaga. Actually, meron na ang panibagong binog sa atin ng Bible study. Salamat sa Lord talaga. Kasi walang ibang pinakamahalaga is yung kaligtasan ng tao. Ito ang sana ng lahat ng day kasi paano maabunan yung bayaw ko, si Archie. Nakarinig man lang sa mata ng Diyos. Sino yun yun? Si Archie, kasi gusto ko na... Anak ni Mildred. Ay, kapatid ni Mildred. Kasi minsan kinakausap ko. Saan siya? Sabi ko, Jay, Nandiyan sa bahay nila Mildred. ano naman siya, mabait naman siya, kaso lang parang kulang siya ng word of God. Galing probinsya yan. Galing sa Cebu. Probinsya. Kailangan talaga niya, sabi ko, dapat makapasok man lang yung, ganun ba, yung Bible study. Gusto niya mag-Bible study dun sa Kasi, kanila. alam mo, masakit kasi Nandiyan pala siya. Oo, masakit kasi Ano bang nangyari sa kanya? hindi kailangan talaga sila mabasbasa ng word of God pa. Parang hindi man lang masakit sa ulo kasi ano din sila Problemado. yung pag-iisip niya ba parang maliitid lang. Pero pag may word of God siguro, yung nalawak siguro. Kaya nga yun, pagpipray natin mga kapatid na kasi ang, di ba, ang ating tema ngayon, Great Harvest. Ang pinagpipray ko talaga, Lord, this year, Great Harvest in Soul nga. Kasi Ano ba, ang ginawa iligtas? ko na lang na paraan, Tapos, napapatulog ako ng Bible, sa speaker. Para kahit pa paano, wala pang naririnig din na. Kasi yung kuya ko, parang naramdaman ko, parang lumalambot na din eh. Kasi lagi yung nakasigaw dati, lagi mainit ang ulo eh. Pero nung lagi ako magpatugtog ng Word of God sa YouTube, kasi di naman ako nakapagbasa ng Bible kasi na malabo mata ko, tuwid ko lang talaga makinig, tapos yung lagi sa speaker. Magulat sila ang lakas ng speaker ko, di nila alam yung purpose ko para maampunan sila ng ano. Amen. Yun, pero napansin ko parang lumalambot ng kapatid ko, di ko na narinig na sumisigaw eh. Sabi ko parang siguro Amen. sumali. Powerful naman talaga yun. Parang nalad na mas masagin. Sabi ko kasi Sige. parang ano Si Lord na nananaw. Kaya, yung mga ano, amen, salamat sa Lord na pag-pray natin na kasi actually maraming niligtas ni Lord after ng ating anniversary. Marami. So, talagang nag-declare talaga ako ni Lord sa taong ito kahit ano muna, yung harvest in soul, yung mga kaluluwa nga, the harvest in finances para meron talaga tayong magamit sa evangelism sa gawain ng Diyos. Amen? Ano talaga? Natin, pag-pray natin na din yung mga ano rin na pag sinabing na sa mga Bible study, mga pati pag-pray nyo yung mga Bible study na patuloy na samahan ng Diyos, yung maglagay ng Diyos ng anghel doon para hindi sila guluhin ng kaaway. Ganun. Tapos yung patuloy pang pagliligtas ng Diyos ng mga pamilya. Alam natin, kayo na nga rin sabi nga, ang daming magulong kami ng totoo na. So yun,
Una, ang ating bansa, din yung ating church, yung patuloy na pagligtas ng Diyos sa magitan ng mga Bombay Ustad. Sige, sis, pwede natin yung... Ano po yung bayan kasi parang may evil ay yung bayan. Parang may evil na yung bayan ko kasi papasok ako biglang lalako. Parang may mga Kaya maano natin. parang may ayaw mga tao. Ayaw tumanggap sa Lord. Hindi, parang ayaw mga tao. May mga kasi magulat ako sisipot, tapos biglang naglalako. Tapos may panibago, sisipot naglalako. Sabi ko, parang may makarami. Alin mo, pag-pray mo rin. Gusto ko i-broke yung mga idol ay na gano'n. Kasi meron kasi gusto ibagsak ka. Ayun talagang makita nakaangat ka. Regifting niya pagkamanapansin na matake. Kasi isipin mo, ibibili na lang sa akin, may scam pa. Tapos may darating na naman, biglang naglalaw na naman. Sabi ko, Naging generous ka lang para So, pwede na sila patayin na. generous ka lang para di ko. Patay mo nga lang, yung malaki. Kasi ay pagpinagay talaga yung mga bata. So, yun lang muna siguro, no? Pagpipin natin din yung pangangailangan din ng mga sino may karamdaman pala? Pero ngayon, kung ito or generous, yung mga biyaya. Yung ano pala, ang prayer request pa natin ni Sis Kimberly sa kanyang tanggap na nila, sa lambian at best siya din yun. Ang prayer na lang na magising yung kanyang husband. Kung ano man ang kalooban ng Diyos. Na maglingkod na rin sa Panginoon ba? Siyempre, mas masaya yan si Sis Kimberly na dalawa din sila. Maglingkod, di ba sis? Naramdaman ni Sis dati. Pero ngayon talaga. Ano, pag-pray natin na matuloy-tuloy na yung PSP. Ay, yung PSP, pag-pray pala natin. Hallelujah. Pag-pray din natin yung pananalapi ng church, yung mga kabataan, yung PSP. Iba rin yung ilis niyo. Basta lahat ang lahat po ng PS. Yan, pag-pray natin na LSP, ayan. Walang dito. Meron ba rin, be? Okay, sige. Dati ilang linggo ang manalangin. Natandaan nyo ha yung ating mga prayer request na yung patuloy natin na manalangin kay Joseph. Saan niyo ba yung Pastor Arman nung ano? Oo, nasa balabas. Kaya nga natin simba yung mama niya eh. Nung linggo. Praise God. Para sa bayo lahat na Tapos pagkatapos ng sumawit, nagsilang tayo pa, yung ating bansa, church, yung finances, yung kagalingan, yung mga karamdaman.
yung mga ibang ano pa, asawa ni Kimberly. At yung mga pangailangan ng mga kapatiran, bansa na natin Na hallelujah, maayos na. na one day meron na lang nilagay si Lord na mag-win na mga leaders. Sige, hallelujah. Sige, awit tayo. Thank
Love your presence. Sa buhay ko'y lagi mong Salamat ako. dahil sa biyaya mo. Pabang mo ay mabilis sa sa buhay ko'y lagi mong Itatahal sa buhay ko'y
Share.